Kat. Mo na ni ron. Live at Cramo, France. Hi. Nice weather today. Mayang panahon dire, magandang araw, magandang weather ngayon. Relax na ta, matapos na yung magwadwad doon sa magkaputol ng kahoy. Hintay tayo sa iba kung saan yun sila. Asa itong mga uban. Watch out. Shout out. Ano may naman ni Iko, oy? Iko man ni, oy. Music sa ta? Pwede ba ta mag-music? Di ba ta makapiright, Slow connection pa dyan. Agoy. Unsa may angay na itong hisgutan. Mayong gabi, Dias, Pilipinas! Mayong gabi, kay Sunday evening. Magandang gabi. Mayong gabi sa tanan. Kung saan lupalop ka sa Pilipinas o sa mundong ito. Magmaritis sa mga daghan karong issue sa mga issue sa kanang mga issue ron ba na mga issue na karadyaw og sikuan si artista, di lang ko mag-mention sa ngan. Daghang naglagot sa lalaki. Nanong mana, dahil na imong issue mo, mapus karon live, tanay. Nanong mo iyan, nanong man yun ang mga lalaki nga, cheat na mo sa yung mga asawa. Ha? Ato lang tubagon. Nganong inyana ng mga lalaki. Nga, bakit ganun ng mga lalaki? Na di makontento sa mga asawa nila. Di ba? Pangsagpaan na ninyo. Sagpaan na ninyo. Oh, slap your husband. Agaray, kasakit. Sakit, oy. Ako may nasakitan. Mga banang badlongon. Kung dili mamabay, mga balahubog. Oh, ang sapay lami. Saman, kung nahigugma mo karon, hapit naman ang tangkuan. Ilahang mga Valentines. Aray ko, mutangan ka itong music para lingaw-lingaw po ba na music. While waiting to sa mga tao nga mag-watch. Kanta-kanta sa ta. Kay wak pa may tao ron. Gabi, banggod, busig na ni hapon na ron mga tao. Wak tayo mga kaya ni hapon. Kung di baka yung nag-dinner yung mga tao natin sa Pilipinas. Anong oras na ba sa Pilipinas? What time is in the Philippines? Oh, 7 o'clock. 7 o'clock. Ganahan, uminaw, Ala ka diha. Ano ba ibang mga kanta doon? Wag yan. This is the love. Like small boat. I don't know what kind of song is it. Hindi ba ka sa tawagan copyright. Ay, wala man. Sige. Mubira na lang ko. Minalala mo later. Ngano man ang mga lalaki nga mutsit mong gidnas mga ilang mga asawa. Way, mana. Sa tungunaw na, daghan kayo mo defense ba nga? Defense. Anong dili man dyan mo stick sa inyong mga commitment. Gikan sa inyong pagdala niyo to sa sa tawagan na, ito sa inyong altar. Ganaad mo, nga di mo full till death do us part. Sus, till death do us part. Nakalimta ng till death do us part, from sickness to good health. Diba? From sickness to good health. Pero walang nangyari Kaya nga naman, katol. Lingatol.
Kati kasi, kati. Makati ang sa ibaba. So, Makati ang sa ibaba. Kaya ganun ang mga tao. So, first of all, shalom, shalom sa tanan. Hindi ko magtagal-tagal aning ano eh. Kuan, ganahan ako magkanta-kanta ba? Ang problema, di ba tama ano ani? I-reason mo po ko na, ugma ano ni. Ugma, makapiray ta, i-reason ta ni. Pwede ba? Uman ni earnings. Don't worry, wala pa earnings ni. Pag-iablihan ni Mita, ang imong monetisasyon. Ay, naku, guba man din nga, ano eh. Sira to, sira. Magkanta-kanta sa ta. Ay, ano man. Agree. Love is all matters, faithful and forever. Love is all that matters. Paano na love is all that matters? Ano ba to? So that's the way. Hindi ko alam yan. Change tayo. Nayan lang na to. Kaya ano basig. Pero ako rin i-delete. Uy. Hindi man. I can read your mind and I know your story. Ay, sakpa no. Kaya kining mga babay. Abi niyo, kining mga babay. Taas kinig intuition. Taas kinig intuition ba? Dali ni sila makadetect na yung mga kanangkuan. Mao ni siya nature sa usa ka babae. Nga dali ni sila makadetect na ilang mga partner nga na mga kuri-kuri. You know why? Because we're in energy. Energy. That's true. There's a light in us. There's light. Will be. Naglalag mo. Sa muka ka, Zoe. Sa muka ni. So don't surrender because you can win in this thing called love. Oh, sabi daw ni Celine Dion, ayaw mo surrender. When you want it most, there's no easy way. When you're ready to go and your heart's left in doubt, don't give up on your faith. Don't give up on your faith. Love comes to those who believe it. Nasakta na. Nasakta na ngayon. Ano ba yan? So, ako na bro topic ron, kining kabayan dyan, na tabo ni Karadjaw. Ni Karadjaw, ag ni, kasi nga, itong artista. Nga naman, iyana man. Ay, imagine! Kasi po itong story ako nga, gitukob sa mga, yeah! It happened here. Gitukob ang, ang bana, diri po sa akong experience, gitukob po ang bana sa best friend. Dinhi akong experience, gitukob ang bana. Sus, kaning hinduta kaayo nga best friend sila, naa sila mga, ang katong couple, na ay anak, naa sila anak, I don't know, pila to, tulo, duha. So, naa sila anak, and, I don't know, I just know the story, na mauna, gitukob po ang, so, karon mo ay nagpuyo, so, nga naman na, but, it's not a good ending. I tell you, it's not good, the good ending, because, hapit maghikog ang lalaki. Hapit maghikog. Kay, mo lagi na, murag desperado ba? Ang babae, lahi mo ng mga babae, kay na po na mga evil desire po na yung ubang babae ba, kay, mura po ng mga snake po na yung mga babae nga, way pakialam nga, way mga konsensya nga, na anak, tapos, ilan ang tukbon, ilang mga bana, kada ka mo mga asawa,
Ayaw kayo nyo gana i-blame inyong mga bana. Kaya nga no, mga lalaki man na. Kanang mga lalaki, ang problema ng mga lalaki, na sila'y kinaiya nga, animal nature. Animal nature ba? Kung sa makakita ka ng mga hayop, for example, sa cat, sa mga, no feelings na sila. Basta once ang animal nature mo maglihok sa katao, walay konsensya. So, pag walay konsensya ang tao, unsa may tabo, pag walay konsensya ang tao, wala siya pakialam. Ihaditso na siya, panguan, panas mag-asa na siya, nag-desire siya ang lust. So, mo na nga, ayaw na i-blame yung mga bana. Kay kapag ang tao nga kung sa kuan pa na Bisaya pa muhupa man ang ilang lasting desire nila, muhupa na siya. Pag once muhupa na siya, mo na kung ang tao na i-konsensya, mo na dito mangayo kung asa dito ang iyang thinking ha, mo ay sakto adto siya mo pili siya. Pero nagdaog pang iyang kasing-kasing sa iyang gilas niya o mahog dito mag-behind dito ang first niya nga kanang kuan. Kay mo man mo experience pa sa tong iyang lasting desire sa bag-o niya. Kay wa man kakaibaw og unsa iyang matagbuan dito nga kanang kuan, ma-experience nila sa as they are together, di ba? Kaya primero may lame, di ba? Primero may lame, feeling ka dihag kuan, love and so love. After 5 years, nihupas. So, nihupas ng ilang gugma. You know kanang gugma bitaw nga in the superficial world, this world of material. In the world of material, this earthly things, di na mo last. It doesn't last. Depending na sa usa ka tawo. Pag ang usa ka tawo na ay kahadlok, na ay konsensya, dili na siya mo. Bisang makasala pa na siya, kay kita, we are free given to forgive man. Kung gipasaylo ta sa ni Yeshua, dapat mo pasaylo po ta sa kanang kuan, sa uban para to give you freedom sa imong self. Kay kung magsige kag lukdo na purting bugata na sa imong kaugalingon kay tungod sakit sa imong dughan, mo na sakit jud primero kinasakit na. Mo gunay kina nauban nga mag-suicide, dili maka-cope up kay tungod na sa ilahang kuan. Grabe na kasakit ba, di know what to do. Ang uban maghikog na, it happened, di ba? Daghan ng mga naghikog sa Pilipinas ron. Mga balita ang naghikog. Kaya nga naman, muna nga, hopeless. Para nila is hopeless. Di man, mintras na atay kinabuhi, dili na siya hopeless. Dili na siya hopeless pag naatay kinabuhi. Kaya nga no, ang kinabuhi is, mana na, life man na. So, depending asaon na to pag, saan na to paggamit ng kwan ba? Kinabuhi ba? Saan na to pag gamito na to sa maayo ba? Diya. Kaya ang mostly karon wana is more on mga worldly desire, wana sa ilang mga, they don't have relationship sa kanang kuan, sa naghatag nila kinabuhi. Whatever pa ka nga religion, wa kay spirituality nimo nga kuan. Ayun ang pagpalabig pagka-religious pata. Ang importante ani sa tagsa-tagsa is ang iyang relationship. Iyang relationship mo na importante. Depende na sa tao asa iyang seeking niya. So kapag seeking ka, lahat po na ang imuhang journey. Pero ang tao nga wa na ipakialam sa kanang you are just driven by your animal nature, then you go in the world. Go in the world, enjoy, happy, travel, working hard, building house, like that, you know. Mao man na ato kay mo man na atong part sa ato ang animal nature. That is part sa ato ng animal nature na to, atong animal soul. So, mo na siya for survival man na. So, you can see kung ang lalaki, you can see that to the animals, di ba? For example, the cat, kuan mga animal cat kuno na ba day nagkuan mo fight doon na kay iya gusto niya makuha yung gusto nga kanang kuan manguwag na sila di guna mo na guna in ang animal makita jud nimo nga egoist jud na siya egoist nga iyang nature
pag ang animal o carnal nga pagkatao. Wala siya, egoist na siya, wala na siya pakialam, wala na siya konsensya. Kaya there's no feelings man when you are in animal state. Wala na feelings. Nano na, abaday feelings na mga iring. Wala na feelings sa mga iring. Nga ero, wala na feelings. Wala, mudugok na dito sa mga kanang kuan, mga sa mga iro nga maji. Sa mga babae nga mga iro. Sa mga babae nga mga iring. Mudugok na sila, mo na mag-away na kay kompetensya man na. Pag once you are in animal nature, kompetensya na siya. So nga no mo na kadalasan, ug unsa way konsensya ang tao, unsa man na, di kay pakialam kay ngano, imo na siyang mao na ginay na nakahook na nato as a creation sa kay God. Creation ba? Nakahook na, but this is why ang person, ang human being is been created in the higher and higher creation. Because, why? We gitagaan tag intellect to understand the good and the bad. The good and the bad. So, kung kanang good ka, na kay konsensya. Pag wa na ka evil na, bad na jud na, wa kay konsensya, you are in your egoist nature, your animal nature. So, you can see that in the animals, in the dogs, in the kuan ila, wa na feelings, na ba day feelings. Na ang kining feelings na to nakakunik kay part man ni sa ato ang na may emotion ng ato ang animal. Nga morning ang nakadiferensya nato sa animals and as a human being na may feelings ang human being. So depende og unsaon ni paggamit, dapat in the balance way. So ang uban nga kuan magtago-tago kay ngano man kahadlok man nga naman bila magtago-tago man kay mo na siya sa to ang in the human being, magtago-tago mo na ba na makak, matarog na nila ilang garbo nga, kuan. Good evening, Mark, good evening. So, Bisaya ni Mark, sorry, di ka kakuan ni Mark, ka-relate. Hindi mo ito ma-relate kasi Bisaya. Bisaya, Mark. So, shout out sa iyo dyan, Mark. Saan ka na ngayon? Sa Manila. So, yan, pinag-usapan ko ang yung mga hot issue ngayon tungkol sa mga hiwalayan. So, I hope you are also faithful to your wife. Kasi bago pa kang mayroong anak. At, yan. Continue to what I am discussing. Concerning sa yon. Sana ba ako nawala ako. Kasi dumating si Mark. And, I was discussing about this Pamkarajao and Siargao couple. So you know, you cannot blame because as I have said, mga lalaki hindi yan talaga maiwasan yan. Kahit itatago pa yan na nila, that is the weakness of the man. The weakness of the man. So ang lang yan is to control themselves. They have to control. Para di mo ka-control, go to your wife. Yada. Ayaw lang tanawa ng mga kuan because mo na siya. So, as I said, if there is no conscience, adto mo seek yun na ilahang animal nature of new things. Nga what gives them arouse. The same like with the cat. So, if they are finished for the one, they will go to jump and after that, mahupa na po ito. Calm down na to ilang hormones ito nga, magluya na sila. Yun, they are very weak na after the liit ng kain. So, after that is, ang liit ng kain, kasi iwan ko ba, hindi man tayo doktor, veterano para po sa, ano ba tawag yun sa doktor ng mga hayop. So, ayun, because we are talking, this is about soul. It's about soul. Whether we like it or not, it's about soul. Because this is the body. The body is only, it's like yung sa Bisaya pa, sa Kuban ba? It's like, pag walang buhay, then the life goes out. So, that's only, it is written, is the life in the flesh is in the blood. So, ang kinabuhi sa yan, yung sa flesh, sa physical, is nasa dugo natin. Nasa dugo.
So, it is written in Leviticus 17. Somewhere like that. I don't remember now. So, ayun. Kaya ang tao nag-cheat, sa sinabi ko na, dahil sa kanilang animal nature. Mababae man o lalaki, but in a different behavior sa tao. Depende na sa behavior sa tao. Kaya lang sa tao, there is some way that you can, this is why we have given in this fulad, it is written in John that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whoever who believe in Him shall not perish and have eternal life. So, because of Him, we are been forgiven sa mga, mga kasalanan. So, this is from our flesh, from the death of the flesh. So, this spiritually. So, ngayon, sa nangyari, yung mga lalaki talagang hindi makapigil. Ganun man yan ng mga hayop. Pag makita mo yun, for example, I give example sa mga aso, sa mga pusa. Kahit punta yan, the season, that is the season nila to hunt for female, ayan, mawawala yan sa bahay mo. Kasi naghanap niya ng babae. Iba sa itong babaeng female is, magbigay talaga yan. Kasi sa tao is feelings, my feelings. So, mag-attract one another. It's not a so-called soulmate. Hindi yan soulmate. Soulmate of the flesh. Siguro. Pero, but not in the, when you say soulmate, that's different. That is from the image of God. And that is not, it's not the true soulmate ang pinagsasabi ng iba concerning sa mga, pinagsabi ng iba, ba yun? Yung mag-cheating ka, galing ka, may mga anak ka, tapos ayan, you forgot your responsibility sa you forgot your responsibility sa sa buhay mo, na ikaw ay isang ama, may mga anak ka, may asawa ka, so, you forgot and you don't do your rule as a husband. So, may pananagutan ka talaga. Yung sabi nila, darating din ang karma. Yes, it will come, the karma. Yes, it's true. It will come, the karma. I will tell you. Because, if you have the nature to hurt with others, darating din yan. Wala kang konsensya. It will also it's a loop. Pag hindi mo yan ma-reconcile sa buhay mo, it will come again. And it will really, you will not come in just now what you have done. It will come in many years. Babalik yan sa'yo. Ikaw mismo. This is why you have to show yourself who you are. If you are really true to yourself or not. Because pag hindi ka totoo sa sarili mo, yan. Wala kang konsensya. Wala kang konsensya. Pwede kang gumawa ng mga lies. Yung mag-lies. Yung gusto kang mga sinungaling ng mga statement mo nga hindi ka nagsabi ng totoo. So yan. So pwede ka mag-cheat talaga. But ayan, babalik yan. Don't think you are excused for the future with that. But when a person is nandun ka sa animal nature mo, wala yan pakialam. Ang ego mo yan. Ang ego ang nag-direct sa'yo. So, walang pakialam, walang konsensya. So, pag walang konsensya, ang mangyari is, wala talaga. They will continue. But, because it is in the low level of the human being, it will also, you will be destroyed from that if you don't repent. Pag hindi ka mag-repent, you don't ask for forgiveness what the sin you have done, anong kasalanan mo, di mo yan i-repair, ay, wala kang shalom yan. Wala kang peace. Walang peace. Darating, magbalik-balik yan. Yan. So, this why you have to reconcile before you live in this earth. You have to reconcile before you live in this earth. Whatever. If you are,
kung saan ka naman na, sa state ng yung buhay mo. You have always to reconcile sa sarili mo. Kasi, you reconcile. Saan ka mag-reconcile? Of course, you reconcile to the ones who gives you life. And to the one who, sino yung mga taong mga nakapaligid sa'yo kung saan ka ask for forgiveness, yung nagbigay sa'yo ng masakit sa you hurt some people who hurt you, people that you hurt. Kailangan mo mo yan sila. You have to reconcile bago kang umalis sa mundong ito. Pag hindi, iwan ko na lang. We have a second death. I tell you, there is a second death. If you know it, because the Bible itself is true. That is eternal. So, if that is eternal, it will really comes to, because that is life. That is life. So, if this is what you're doing in life here, and you don't reconcile yourself to the one who gives you life, and to those you have hurt, and hindi ka mag-reconcile niyan, is really, the second death. Pag aalis yan, yung soul mo sa sarili mo, sa physical body mo, ang mangyari yan is, maghihintay ka for the second death. It is written somewhere. It is really written there that maghintay ka. Kaya nga there is a second death. And it is really true. And we don't know what will that, because we are not yet in the 1,000 year to reign with our King of King and the Master of all, which is called Yeshua HaMashiach. O gitawag nila og Jesus Christ. So I call him in the his Hebrew name, Yeshua HaMashiach. Yeshua the Messiah. So, wala. GC? Sa GC, wala na. Wala na tayong sa GC Mark, wala na. Mingaw. Ano ba yung mingaw sa Tagalog? Hindi masyado. Wala na sing love team. So, finish ng mga love team doon. Hindi na masyado na pag-usapan kasi wala ng love team. So, it's ayun, wala. Wala talaga. Minsan lang yung hindi masyadong maraming communication doon kasi wala ng love team si Tata. So, I only watch from Tata only sa vlog. So, ayan. Kasi, yun lang, yung libangan ko ang yung channel niya. So, anyway, that was our topic concerning yung tungkol sa soul natin. Bakit nag-cheat? Bakit nag-cheat ang mga lalaki? Bakit hindi makontento sa isang babae, sa kanilang asawa, may mga anak iniiwan, mas pinili pa nila ang yung bago nila kaysa yan, kadalasan yan, walang konsensya. Kasi they are driven by the animal soul. And that is really destructive. Huwag ka nang mag-imot-imot yan kasi yan, pag hindi na yan sa'yo, huwag mo talagang pigilan yan kasi sa mga lalaki ay para yung mga hayop ang kanilang desire. That is the last thing. Last. Yung sa Bisaya, paano ba yan sa Bisaya? Nanguwag ba? Nanguwag. Nabay nanguwag sa hayop. Manguwag ng hayop. Magunon na pa rin nag-feelings. Wala feelings. Direction na nila. Wala na konsensya. They will do to their own instinct nila. Silang instinct as an animal. So, the same po na sa tao. Natay animal instinct. So, you have to know that we have animal instinct that really, because this is what is, pag hindi, if we don't change our, in this world, we are here to repair our soul, to repair. Because if we don't repair, ang mangyari yan, so, doon ka, to the eternal death. Eternal death ang kapuntahan ng tao pag hindi. Gusto ba niyo basahin natin yan? Kung mag-ano tayo ng scripture. So, ayan. So, if we're talking about the soul. So, ayan ang mga issue natin. So, it's more on, in the social media, is more on talking the cheating in the people.
sa mga cheating with their ilang mga partner nila, ilang mga asawa nila. Sa babae naman, I will say, describe lang ko in what is in my experience, from what I have witnessed for those people who are really, those who jump on those people who are mayroong pamilya, mga babaeng alam nilang may asawa, at yung mga babae gusto nila ang mga asawa, mga husband ng mga babae. So kahit may anak sila, yun, you have to know, depende yan sa klase na babae. Kaya na ibang mga babae is they're controlling. Control yan sa mga lalaki. Pag gusto na nilang tukbon, how do you do that? To trap those people, those man. They want to trap those people. And gusto na nilang sa Bisaya pa, tukbo na nila. Di na nila buhian. It can be as like a slave, I tell you, it can be as like a slave to that person. Why? Because walang konsensya yung babae niyan. Bakit ka nag-jump ng iba? Bakit mo pakialaman ang buhay? May asawa, may anak. Wala. Do not, this is why women protect. Yung may mga babae talaga nga dedicated sa pamilya nila, na meron ding mga babae nga walang pakialam, walang konsensya. It's all in the human being, yung ating animal instinct natin. Nandyan nan sa tao talaga. Di yan maiwasan. So, depende yan, pag may konsensya ka, may fear ka sa Panginoon, kung may fear ka sa Creator nagbigay ng buhay sa'yo, kung may fear ka na yung, sa Bisaya pa, tunglo, kung I don't know in Tagalog yan, anong Tagalog yan? Curse in English? Curse in English. Oh, what is written in the scripture? Huwag mong gawin if you don't, I don't know how to say that, don't do what others don't want to do. Huwag mong gawin sa iba pag ayaw, kung di ka gusto mangyari yan sa'yo. So, pag ginawa mo yan, it will come to you talaga. It is a karma. So, we call that in the Hebrew is nigid midat kinigid. So, it will, in English, that is measure by measure. By measure, kung anong ginagawa mo sa tao, you lie, you cheat them, you steal, ginawa mo sa fellow mo, sa neighbor mo, then, babalik yan sa'yo. I tell you, ibabalik yan. Kasi that is really in this world of material, it will really come back to you. So, you lie, you cheat, nagnakaw ka. Lalo na, okay, sa bayan natin, usapan natin ang bayan natin. Because yung ang bayan natin is grabe ang mga cheating doon. Yung mga pera sa kaban, pera ng taong bayan is, kasi sa sinabi ko na yan, may mga changes talaga sa every country. So it depends sa mga nag-rule ng country, how they will accept that, or how they will paano nila they will kasi it's about money nga ngayon. Pira lang talaga ngayon. So, ang tao walang prinsipyo, pag ang tao walang prinsipyo, at pwede mo yung mabayaran. So, pag ikaw ang tao mabayaran ka, and you are really a cheap person. Cheap ang buhay mo. Ganun ka, mabayaran ka. Very, very cheap ang pagkatao mo pag ganun. You know what? Life cannot be, hindi yan, mabayaran. Wag ka. Ano bang minabayad sa mga politiko? Pira ba nila yan? Hindi. Pira yan sa mga nagtatrabaho, naghabigay ng mga taxes. Ginagamit nila pang bayad ng ayuda, yun sa mga kakababayan natin. Okay, it's okay to help our fellow people, our fellow kabayan na nangailangan, but buying votes, buying people, fellow politician, magbibili ng mga pera para lang to votes, because they want their evil desire to exterminate those who are not according to the one they want to
they want to kanang masabayan nila. This why, if I remember, si Sarah, yung bago silang inaano ni sa yung niya, usik niya, si Lopez, sinabi yan, si Villar ba yun ang sinasabi sa kanya na, bakit, yan, competition yan. Competition kung sinong mamahala dyan sa, is like grabbing the power and money. So, yan, ganun ka-evil. Do you think it's endless? No, I don't think so. Meron talagang, magbayad ka talaga sa mga kasalanan mo. Pag hindi mo yan, kasi walang konsensya. Just go. Because you are rich, and you're excused for mga karma. You're excused? No. Tao tayo. We have the same soul, but mayroon tayong soul, but this is a soul that it depends how you, anong ginagawa mo sa, manifestation in life. Anong ginagawa mo, good ba or evil? Yan lang, simple, good or evil ba ang ginagawa mo? Good deeds and you will have a blessing, but this is not kind. You makita mo rin din yan. That is the animal instinct, my. So that is their ego, my money, I have this position, power, money. Ganon ka-evil ang tao. Pag walang konsensya ang tao, hala ka diya, hala dyan. Gawa ka ng mga, kasi pira pag pira, parang na-fascinate ang tao. Hindi yan hindi nila maiwasan yung hindi nila maiwasan yung walang konsensya Yun na Pag may konsensya ka sa tao, o lalo na sa konsensya sa may kapal, yung talagang pamay-ari ng buong mundo, yung nagbigay ng buhay sa'yo, pag may konsensya ka, hindi mo yan gagawin. Kasi takot ka natatakot ka nagtatakot ka sa curse. Curse. Kung sa Bible pa yan, tinatawag yan curse. So, pag curse, ano ba yung curse? Don't think it is a happy thing na mangyari sa buhay mo. Hindi. Pag tunglo yan, hindi talaga yan. Masakit yan. It will really beat your ego and it will drag you into destruction if you are not really repairing for that sin what you did to your fellow. What is the second commandment? Love your neighbor as yourself. Diba? Love your neighbor as yourself. Kung ayaw mong mangyari sa'yo na merong mag-cheat, merong mag-lie, merong mag-steal sa'yo, o ano pa yan, kung ayaw mo mangyari sa buhay mo, don't do that to others. Don't do that to others. Okay? Kasi, yan, babalik yan sa'yo. I tell you. Babalik yan. Just wait. That time, it will come in the right timing. Siyempre, wag ka. You're hurting others umaabuso ka sa ibang tao. You use your power, you use your money. That's not your money. Not even your money because you steal from that money. So, hindi mo ginawa ang yung rule mo to binubuto ka sa mga tao para pag-serve sa kanila. Pero, so, anong nangyari kasi sa bayan natin, like si Sarah is, maraming impeachment, nag-file sa kanya impeachment, di ba? 3 impeachment. May papasok na 4th impeachment. So, bakit ganun? Ang daming impeachment. I think, for the first time ko na narinig itong vice president na ini-impeach. Why? Do you know why? It's because alam niyo na, as I said, it's a competition. Competition yan. It's really seeking for power, position, power, and money. So yun, want to seek position but only for their personal interest and not for the people. Ayun, kawawa talaga yung bayan natin. Kasi wala nang pakialam sa nakita nyo naman ang nakakatakot na. Merong mga mga yung kidnapping ng mga bata, mga matanda, at saka mga scam, ang dami, di ba?
Grabe na ang bayan natin. Wala na talagang napaka-evil na mga tao. Wala lang konsensya. Wala na mga scamming sa Kaya kasi pira lang iniisip. Pira lang iniisip. Yan ang pinakamasakit natin. Pira lang iniisip. You know what? Sa atin mga Pilipino, we have a good nature talaga. Yung mapagbigay din tayo. Meron tayo ng opposite. Kaya walang one-time distraction. Anong sabi dun? Tap to invite? I don't know. Sige, watch kayo. Hindi, okay ra yun. So, first time ko tong mag-live sa ganitong speaking about. Hindi ko alam anong sasabihin. So, medyo mataas na. Ano pa man iba? Ano ba yun? Kabawan sa kupol. Sinasabi ko na yon. At saka yung sa sa bayan natin. And sa world events naman is about Trump and Netanyahu in Israel. So, sure ko lang sana intindihan ko na parang si Trump ang nag-decide para sa Israel, di ba? So, why is it in Israel ngayon, sa Israel, yung sa Gaza, gusto nilang ipa-relocate yung relocate yung mga tao doon, i-relocate nila yung mga Palestinian. Do you think they will agree? I don't think so. They will not. They will not, because the Palestinian, they want the Palestinian state, not. And for the Israel, of course, one state solution lang. It is the state of Israel. So now, because Trump, dahil ang US sa malaki na bansa, mas sila makapangyarihan kaysa sa yung iba sa kanila. So yun, lalo na si Trump ay palakasin na niya. So gusto ni Trump ipa-relocate yung mga Palestinian. Gusto niya mga Palestinian somewhere in Jordan, in Egypt. They want to ask, because why? Because they plan to this Gaza place to make the Arabs, the King Saudi, or they are the one to build something there. This is what he wants to, because before it was the Abrahamic. Hindi naman nangyari ang Abrahamic kasi ang mga Palestinian only one state lang talaga. So sinita niya naman, okay, Israel state lang talaga. So ganun yan. But because Trump is ang gusto niya is a peacemaker sa term niya is a peacemaker. So he tried to negotiate to make peace from others, especially now for the hostages, kahit maraming in exchange of 3 people and the 90 person from the Hamas prison or captive in Israel, kahit 90 person pa yan sa kay Hamas, tapos and then 3 person lang sa Israel ang in-exchange nila for peace. You see, magagalit ka talaga kasi unfair, di ba? Unfair ang ganyan negotiation. Hindi patalo si Hamas, di ba? Mga Hamas hindi patalo na. Dapat in-exchange or the same, because marami silang mga captive na na mga Hamas, yung member ng Hamas, yung sa giyera. Marami silang na captive. So ayan, bakit ganun? Iko. So ayan, ang nangyari is talagang unfair, di ba? Kung sabihin, dahil because Israel believe about the importance of life. Importance of life and how you call that? Importance of life in every soul. There is always to do good things. You forgive the people, Ganun ang pag-iisip ng mga Israeli. Ganun is to have a very peaceful, kasi mas mahalaga ang buhay sa tao kaysa patayan mo. Ganun. But, this is the other side is, yung mga Hamas is, walang pakialam sa ganyan.
Walang pakialam. So, ganyan talaga eh. So, anyway, because this is that is the character of the what been taught in Judaism, that you have to show mercy for the life of others, because only Hashem can forgive, di ba? Siya may nagbigay ng buhay. That is the paniniwala ng mga Jew. They believe that yung ang may kapalang magkuha ng buhay sa tao. So this is why the value of life okay sa kanila, maki-exchange kahit unfair na talaga, 'di ba? Magagalit ka kasi unfair. Imagine 390 person Hamas member, silbi. Niyan, napaka-unfair tayo, magagalit ka, bakit ganun? So walang magawa. So it is so because in Judaism the importance of life is not Hashem is a living God, and He gives life. He's the one only the right to sabihin natin ang ngayon kay Netanyahu about the land. He was been accused in the ICC court ng genocide. So it's a deep understanding in the Bible concerning why they did that, he did that. Kasi simply it's really bloody. If you look at the Old Testament, it's really bloody when you are fighting for the land. So, ayan, it is written somewhere. But, because Netanyahu is listening, obeying Trump, so he can, for peace negotiation. Pero walang itong Hamas, siliyan sila mag-peace negotiate dyan. Gusto nila Palestinian state. So, tingnan na natin kung anong mangyari sa mga plano ni Trump dyan sa Gaza at saka dun sa in Jerusalem, which is also close to the Jordan, which is that area na pinag-agawan talaga dyan. Yan. So in the Gaza naman kasi yun what is built in magbubuild ang mga Arabs, but they don't agree that they will be relocate because they want that the Arabs tumatayo sila din is in Palestinian. Pero ang problema, mayroong not in agreement ang Saudi. Yung mga Islam, dalawa kasi yan, Sunni at saka Shiite. So, hindi yan sila close. Hindi yan. So, ibang mga paniniwala lang klase sa Islam, ang Shiite ay iba din ang mga Sunni. So, yung mga Sunni, yung mga relaxing like the Dubai Emirates like that. But yung isa iba din. So alam yan mga those who are in the Muslim, hindi yan sila nagkakaisa sa pula Palestinian state, but when it comes to their belief is not yung belief sa mga Iranian is to provoke chaos. Is in order to bring the so-called Mahdi that will give peace. Ganyan ang paniniwala sa mga Iranian, klaseng in Islam sila. And ito naman mga Saudi is relaxing lang ito sila. So because they are Islam, so they have to Arabs, they want to be in one for all. But I tell you, Arabs, the Saudi is also seeking for refuge with the protection from the US. Why? So lalo na si Trump, may anak siya na ang husband niya ay isang anak ng hari ng Saudi Arabia. So this is why, and the son-in-law, which is sinong tawag nun? His name is nakalimutan ko na yung pangalan niya, is Kushner. Si Kushner is a Jew also, is a Jew. They are develop, may-ari silang na mga kuan, yung nag-develop, like, for example, like sa atin na bali, ganyan na, business, how you call that, like Manny Villar, yung nag-develop ng mga
magtayo ng mga buildings, mga pabahay, ganyan. Yan ang business nila. And then this Kushner is nag-affiliate sila sa mga Arabs, sa King of Arabs, for them having business for this for those who wants to, those people who wants to have investment, and ang mga Arabs ay mag-supply ng finance, and they are the one who do the the development, or yung paggawa ng mga bahay or whatever, mga buildings like that. It's them. So from the family of Kushner, they are Jew also. So yan, siya ang suppose dyan, in the Gaza, he will be the one if mag-finance sa changing of Gaza into a so-called nice city there. But we will see, because there is no agreement. Ayaw yung aalis sa mga Palestinian, at hindi din agree ang mga Arabs na ang Saudi na paalisin sila. Okay yung paalisin, pero for the state of Palestinian dapat. Di ba mo, yan ang merong, iwan ko anong mangyari yan. We will see what will come for the next decision of Trump. So I think that's all what is good nating topic ngayon about this yung mga cheating sa mga asawa nila, sa mga husband nila, and sa bayan natin. So all is evil, wala ka ng tag-asa, wala na talagang pag-asa at sa bayan natin, kasi yan, pira-pira lang talaga ang tao, wala nang moral, kasi pwede mo nang bayaran. Ay ganon ka-cheap ang tao, walang prinsipyo sa buhay. Mas maganda kung pinaghirapan mo ang pera, kahit saan pa na niyang trabaho kinuha mo. Kung nagtrabaho ka sa ibilang isang basurero, yan is dignidad mo yan. Ikaw nanghanap buhay ka sa sarili mo, ganon nga trabaho, malinis yan. Pero sa mga politiko ito, ang ganda ng mga kravat, yan mga kravat. Sus, my goodness, pero ninakaw mga pera sa kaban ng bayan. Naghihirap ang mga Pilipino, mga kabayan natin, tayong mga nagbigay ng tax sa gobyerno natin. Yung nagtatrabaho, giving tax, wala ka ng silbi. Wala naman. Ayaw nung expect na merong pang hope sa mga ganyan. Iwan ko na lang. We are in the end of the years, the last generation, which I can say a last generation, that before the return of the Messiah. We are the last generation, the return of the Messiah, and it will really, meron talagang maniningil sa buhay, sa mga ginagawa natin. Merong maniningil. I tell you, meron. Kahit patay pa ang tao, it will be, meron talaga yan. Because there is second death. There is second death. It is written somewhere. Pag hindi niya ni-repair ng tao, ngayon, I say ngayon, may buhay pa. Because there is no chance na when you are, and a person die now, and hindi nag-reconcile, wala na ng chance. It will wait for the the judgment for the second death. Saan ba mababasa? I know that where it is. I know where it is. It is somewhere in Revelation. So, I will end up with this. Hanapin ko muna yan. Saan ba yan? To know saan yan. Kahit bigyan natin ang soul ng words of God, so that at least people can really mag-isip ba? Hindi naman tayo mga animal na walang pag-iisip, di ba? We are not mababang klaseng animal that we cannot think. Mayroong intellect tayo. So what is that? I will find it. Second. This I will end up with this oh my goodness, bakit ayaw? Reference content. Ano ba to?
lala. You will come on it. Contents. Not that one. Wala. Hindi ko mabasa dito. I will find here. I can find it here. So, I will read this for you. Siguro walang pakialam ang tao nito. Walang pakialam. But this word, it will come. It will come. Because it's light, this eternal. Everything must come to pass. What will happen from heaven to earth. Okay, this is the last word. Okay, I will read it. See? Revelation chapter 20, verse 6. Blessed and holy is he that has part in the first resurrection. On such the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. So, mayroong 1,000 years to reign when he come back. So, blessed are those be part of the first resurrection. First it is written, but on such, the second death, has no power on them. O, diba? Merong ma-survive when the time of the tribulation. Merong mag-survive at this time to change the dimension of the physical body into a spiritual body. Why? Because that is those who will be in resurrection. It will be they have no more part in the second death. No more. They are blessed. See, they are blessed and holy that has part in the first resurrection. But if on such second death has no more power in them. But those who will not be ma-resurrect, when he come back, when Yeshua or Jesus will come back, pag hindi ma-resurrect ang tao, it means they will have to wait for the second death. Diyan na, and it will open the book of life. Book of life. Anong mga ginagawa mo if you are not doing here good things on the earth? You are not doing to your soul. Why hindi ka sa imong soul? Wala ka nang gumawa ng kagandahan sa soul mo. Siyempre, maniningil talaga kung anong listahan doon. May lista talaga. It is written sa Book of Life. Okay. Atong 2 verse I will read. And all that dwell upon the earth shall worship him, which is the beast. The beast. Merong beast dito. Alam mo ba yun sa beast? Oh, merong beast. Beast ba yung sa tao? Beast, animal. Dwell on earth shall worship him, whose name are not written in the book of life of the Lamb. The book of life which is written ng book sa Lamb. Who is the Lamb? The Lamb of God is Yeshua, or Jesus, slain from the foundation of the world. Then, second verse, the beast that so was and is not and shall ascend out of the bottom pit and go into perdition, and they that dwell on earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from that foundation of the world, when they will behold the beast that was and is not and yet is. So I saw the dead, small and great, those who are not written in the book of life will open the book of life, and
you don't reconcile yourself what you have done here, then finish. You will wait for the second death. First resurrection, and those in the second resurrection, then they will be the judgment to see, will open the book of life, and to see there is a second death. It will be thrown into the so-called, sa Bisaya, sa Tagalog pa, impyerno. Mainit. Saan ba yan natin mababasa? That's a Luke, I think. Those, yung life ni Lazaro at saka the rich man and ni Lazaro, di ba? Doon, mainit. Yun, that is an allegory na mainit. Kasi that will be an eternal death sa tao talaga. So that is written here in the Bible. Because the Bible, the Old and the New, are one, and it is eternal, and it will always come to pass what is written there. Because that is the Word of God that never fade. Because God is eternal, living, buhay. So it means pag buhay siya, walang kamatayon sa Kanya. Walang kamatayan sa Kanya. Kamatayan, it's one who are in the earthly. Yung yung flesh natin, dyan ang kamatayan. If you because it's the dual entity of the person. So that is the good and the bad side of the personality natin sa ating sarili. And it is another story. Okay, that's all sa akong sharing. Sinto? Mortasa, I don't know who is that. So, shout out dyan, Mortasa, I don't know who you are, from where you are. So, now I'm going to end my live for the topic I made. Okay, shalom, shalom.